Rotsi Noipi. What's this? Nagmamadaling bumaba ng kotse si Junya. Sa labas pa lamang ng gate ay dinig niya na ang pagpalahaw ng mga tao sa loob ng mansyon. Animoy silisilaban ng mga ito. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya ang ilang bangkay na halatang sinunog hanggang sa maabo. Agad siyang dinala ng kanyang mga paa sa ikalawang palapag kung nasaan ang master's bedroom. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya ang isang matandang nakabitay. Sinisilaban ito ng mga taong nakasuot ng kulay itim. Iniangat ng matanda ang isa nitong kamay. Animoy humihingi ng tulong sa kanya. Nagpigkas ito ng, "Nandyan na sila! Ipaghiganti mo ang ating lahi!" Napabalikwas ng bangon si Junya. Habang naghahabol ng hininga ay pawis na pawis siya. Binangungot na naman siya. Ilang linggo na ring paulit-ulit ang masamang panaginip na yon. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, kaya't bumaba siya papunta sa kusina upang uminom ng malamig na tubig. Si Junya ay isang simpleng estudyante, 20 years old at ulila na sa ama. Ang kanyang mama Rosa ang nagtaguyod sa kanya. Sa kabila ng pagiging single parent nito ay nabigyan naman siya ng magandang buhay. Eto nga't graduating na siya next year sa kursong criminology. Balak niya pang kumuha ng master's degree. Silang mag-ina lamang ang nakatira sa di namang kalakihang bahay nila. Mayroon silang ilang negosyo na napapatakbo naman ng maayos ng kanyang mama Rosa. Kung minsan kapag may bakanting oras siya, ay siya na mismo ang natao sa mini grocery nila na nakapwesto sa bayan. Ang kanyang nanay naman at Uncle Berting ang tumututok sa tindahan nila ng karne sa palengke. Sa sobrang pagkauhaw ay halos maubos niya ang isang pitsil ng malamig na tubig na nagmula sa ref. Pagbaba niya ng baso ay napansin niya ang pintuan nila sa kusina. Nakabukas ito. Nagtataka siya sapagkat nasa 2:00 pa lang na madaling araw nang lingunin niya ang wall clock nila kanina sa hagdan. Kinutuban ng masama si Junya. Agad niya itong sinara at nagtungo sa kwarto ng kanyang ina. Ganun na lamang ang kanyang panlulumo nang makita niyang naliligo sa sariling dugo ang kanyang mama Rosa. Tad-tad ito ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad niya itong nilapitan at niyakap. Ngunit wala na itong buhay. Humagulgol ng iyak si Junya. "Mama! Sinong gumawa nito sa inyo?" Agad na naramdaman ni Junya ang isang patalim na tumarak sa kanyang likod. Dumoble ang sakit nun nang hugutin ito ng kriminal na sumaksak sa kanya. Napabalikwas siya paharap sa kriminal. Natumba siya sapagkat nadulas ang kamay niya sa pagkakatuon sa sahig. Sanhi ng nagkalat na dugo mula sa kanyang ina. Tumambat sa kanya ang isang taong nakasuot ng purong itim. Nakabonit ito kaya't hindi niya makita ang muka.
Akmang susuguri na siya ulit nito upang muli ay pagsasaksakin nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagmumula ito sa likuran ng kriminal. Nang tuluyan na itong bumagsak, nakita niya si Mang Berting. Hawak nito ang isang kalibre 45. Uncle Bert, si Mama. Uncle Bert, si Mama pinatay. Junior iyo, kailangan na nating makaalis agad. Uncle, anong ibig niyo sabihin? Bakit tayo aalis? Nanganganib ang buhay mo, anak. Tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo. Hindi, Uncle. Hindi ko iwan si Mama dito. Ano po bang sinasabi niyo? May mga kasama pa ba tong mga taon to? Hindi ako natatakot sa kanila. Bumalikwas ng tayo si Junior. Ngunit agad siyang nakadama ng panghihina. Nagdadalaw na rin ang kanyang paningin. Sanhi ng dahan-dahang pagkaubos ng dugo mula sa tinamong saksak. Tuluyan nang nawalan ng malay si Junior. Nagising na lamang siya sa isang maliit na kubo. Maya-maya pa'y nakita niyang pumasok si Mang Berting. Uncle Bert, nasaan tayo? Si Mama. Nasaan si Mama? Huwag ka munang masyadong kumilos, anak. Huwag ka mag-alala. Pinaasikaso ko na ang labi ng Mama Rosa mo. Kel, hindi kita maintindihan. Bakit kailangan nating umalis? Ano ba yung sinasabi mong nanganganib ang buhay ko? Gusto ko na pong bumalik sa bahay. Gusto ko pong makita ang labi ni Mama. Napapanahon na nga upang malaman mo ang lahat ng katotohanan. Katotohanan? Ano pong katotohanan, Uncle? Sabihin niyo na sa akin. Kailangan ko ng kasagutan. Makinig ka at magtiwala sa ilalahad ko sa'yo. Mula nang sanggol ka pa lamang, ay isa na ako sa tumayo bilang magulang mo. Dito na nga tumambad ang buong katotohanan kay Junior. Nalaman niya na hindi niya tunay na magulang ang kinilalang Nanay Rosa. Kaibigan ito ng kanyang mga magulang na sina Jose at Maria. Nagmula sa isang mayaman na angkan ang kanyang amang si Jose, habang si Maria naman ay anak ng pinuno sa kanilang lugar. Tutol ang kani-kanilang pamilya sa pagmamahala ng dalawa, kaya't pilit silang pinaghihiwalay. Ngunit huli na, sapagkat nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. At ang bungang iyon ay walang iba kundi si Junior. Nais itong ipalaglag ng magkabilang pamilya. Ngunit hindi pumayag ang mga magulang niya at ipinaglaban siya. Sa huli ay hinatulan ng kamatayan ni Don Julio ang kanyang anak na si Jose. Isinama na rin ang kasintahan nitong si Maria. Ngunit bago pa man mangyari yun, ay naihabilin na ang sanggol sa kaibigan nilang si Elena at pinsan nitong si Rodolfo, na sadyang nagpalit ng pagkakalinlan upang hindi na mahanap pa ng magkabilang pamilya. Yun nga ay si Rosa at Berting. Hindi na problema ang magpinsan sa pagtataguyod sa kanya, sapagkat nag-iwan ng kayamanan si Jose sa magpinsan. Ilang supot ng ginto at mga mamahaling alahas, sobra-sobrang halaga upang buhayin ang kanyang nag-iisang anak. Uncle, bakit nila nagawa yun? Anong klaseng nila lang sila? Wala silang mga puso. Sila ba ang sinasabi mong dahilan kung bakit delikado ang buhay ko ngayon? Anong klaseng nilalang sila? Mabuti at naitanong mo, iho. Ang totoo niyan, ang lolo mo na si Don Julio
ay ang hari ng mga vampira sa aming lugar. At ang ama mo naman na si Senyorito Jose, ang prinsipe ng mga lahi nyo. Nagulat si Junya sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa kanyang uncle. Ngunit, hindi. Sapagkat kilala niya ito mula pa ng pagkabata. Hindi nito gagawin ang biruin siya. Lalo pat sa ganitong sitwasyon. Lahi namin. Ibig sabihin, Oo anak, nagmula ka sa lahi ng mga vampira. Hindi lang yan, sapagkat ang iyong ina na si Maria ay nagmula sa lahi ng aswang na kung tawagin ay bangkilan. Uncle, sabihin mo nagbibiro ka lang. Kilala mo ko, iho. Simulat sa pool, alam mong hindi ako mapagbiro. Makinig ka. Ang lahing vampira at lahing aswang ay hindi kailanman maaaring magsama. Mahigpit na batas ito na magkabilang lahi sapagkat takot sila sa magiging bunga. Bunga na hindi nila kailanman kayang kontrolin at may kakayahang ubusin ang lahi nila. Kaya't sa galit ng iyong lolo ay pinatawan ng kamatayan ang iyong ama't ina. Wala na ring nagawa ang lahing aswang sapagkat mas mataas na uri ang mga vampira at higit na mas makapangyarihan kumpara dito. Isa pa ay ayaw din nilang maisilang ang bunga na maaaring umubo sa kanilang lahi. Diablo ang definisyon nila kapag pinagsama ang lahi ng aswang at vampira. Mula pa ng unang panahon ay hindi na magkasundo ang dalawang lahi. Madalas ay may nagaganap na patayan sa pagitan nila sapagkat dinodomina ng lahing vampira ang mga lahing aswang na kung tutuusin ay hindi sila ang katutubong lahi dito sa Pilipinas. Ang mga vampira kasi ay nagmula lamang sa kanlurang bahagi ng mundo. Kel, maaaring ako yung tinatawag nilang Diablo. Pero, ordinaryong tao lang naman ako Hindi ako pumapatay ng tao o kumakain ng karne nito. Hindi pa natin nalalaman, Junya, sapagkat sasapit ka pa lamang sa tamang edad mo. Doon pa lamang malalaman kung totoo nga ang kinatatakutan nila. Mahigpit na bilin ng iyong ama't ina na iwang ka na namin bago pa man sumapit ang iyong ika-21 kaarawan. Ngunit nagpasya kami ni Rosa na hindi ka namin iiwan sapagkat tinuring ka na namin bilang tunay na anak. At kung sakaling magkatotoo man yon, ay handa namin tanggapin ang katapusan ng aming buhay sa iyong mga kamay. Uncle, ibig sabihin, Oo, Junya. Mga aswang din kami ng Mama Rosa mo. Nabibilang kami sa mga karaniwang aswang. Ngunit hindi kami kumakain ng karne ng tao. Mga karne at tugo ng hayop ang kinakain namin. Tuwing gabi namin ito ginagawa, kaya't hindi mo napapansin. Sa tuwing sabay tayong kumakain, ay nagpapanggap lamang kaming kumakain. Sapagkat hinahanap-hanap pa rin namin ang dugo at hilaw na karne. natulala si Junya. Hindi pa rin makarehistro sa kanyang isipan ang mga katotohanang natuklasan. Kaya pala ngayon, hinahunting na nila ako para tapusin bago pa man sumapit ang ika-21 kaarawan ko. Hindi, iho. Hindi mo kalahi ang pumatay kay Rosa at hindi rin sila ang gustong pumatay sa'yo.
Kung gayon, sino sila? Sino yung mga yon, Uncle? Sila ang mga tinatawag na kasador. Binubuo sila ng iba't ibang pangkat. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ang mga mortal na kalaban ng mga aswang at vampira. Simulat sa pulpa lang ng pag-iral ng mga ito. Sa hindi ko malamang dahilan kung paano nila tayong nakilala at natuntun. Maaari kayang nagapi na nila ang lahi ng mga vampira at ng mga aswang. Kasador? Ano naman ang mga yun? Tao ba sila, Uncle? O may kakaibang lahi din? Mga tao sila, Junya. Ngunit may mga kaalaman at kakayahan na pumatay ng mga vampira at aswang at iba pang uri ng nilalang kagaya ng mga lahi natin. Doon na natanto ni Junya ang ibig sabihin ng paulit-ulit niyang panaginip. Ang mga kasador, ang mga taong nakaitim, at ang matanda naman ay ang kanyang lolo na si Don Julio. Isang bagong series na naman ang inyong aabangan. At kung ikaw ay umabot sa parting ito ng video, ay isa kang tunay na kaistorya. Maraming salamat. Shoutout nga pala kila Sir Jasper Raid Stories. Shoutout din kay Ma'am Gayem Managat. Shoutout din po kay Jen Kikay Colores, kay Sir Higuchi Atsuki. Shoutout din po kay Lagi Media Files, kay Eris Crib, at kay Lady Lava na laging nandyan at sumusuporta. Maraming salamat sa inyo, guys. Keep safe.